that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Holy Ghost, let your love surround me. Bring me in, draw me to your side, and I rise up like an eagle, and I will follow you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, renew my mind. Renew my mind. As you will unfold in my life, you living every day. By the power of your love, oh, go, let your love surround me. Bring me there, draw me to your side, and I wait, I rise up like an eagle, I will soar in you, your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you, your spirit leads me on by the power of your love. Hallelujah. Pagkita Panginoon sa mga oras na ito. Thank you, Lord. Patuloy kami, Lord, lumalapit sa iyo kung ano ang mga pagkukulang namin, ano mga nakikita mo sa pwede namin. Aming kaisipan, hindi ka kaayaya sa iyong harapan. Hindi nagpapakumbaba, hindi sinuko ang aming mga buhay. Kaya dapat kami paglapit sa puno ng iyong biyaya. Patuloy namin inangkin ang paglilinis mo, aming mga puso kaisipan, aming mga buhay, na maging matagumpay ito at ang kapangyarihan mo ay patuloy mo ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Give you glory, honor, and praise. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, hallelujah. Talaga naman, tayo po ay patuloy na patuloy tayo na lang manatili sa kanyang presensya at ayusin ko muna ng bahagya itong aking computer kasi nagpo-problema at kung baga sa mga pagkakataon na ito ay nawawala siya at Okay, so patuloy tayo sa ating paglapit sa Panginoon. So kung mapapansin nyo, kasalukuyan ay narito pa rin ang problema na ating kinakaharap. At alam nyo, ilang linggo na, halos buwan na nakalipas, ay patuloy pa rin nananalantay ang coronavirus sa buhay ng mga tao. At marami nang sinira. Kaya nga,
kailangan natin talaga yung pinakakasukdulang ating pananampalataya at pagsunod at paglapit sa ating Panginoon na magkaisa tayo, patuloy na hanapin kalooban ng Panginoon. Ngayon, buksan po natin ang ating scripture sa Matthew chapter 15, verse 21 to 39. Babasahin ko po sa Tagalog. Matthew chapter 15, verse 21 to 39. Kung nandiyan na kayo, ay umpisahan ko na. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon, isang Kananaiya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, awa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na nahihirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, palasin na po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod lang sunod sa atin. Sa verse 24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito, at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga po, Panginoon, sabi niya, verse 27. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng lumog na nalalaglag sa harap ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ina, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noong day, gumaling ang kanyang anak. Maraming pinagaling si Jesus. Pag-alis doon, naglakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, umakyat siya sa bundok at naupo. Nagdating naman ang mga napakaraming tao, may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at maraming pang iba may sakit. Dinala nila mga ito sa paanan ni Jesus at sila pinagaling niya. Kaya't namangha ang mga tao nang makita nilang nakapagsasalita na ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya't pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga tao. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom. Baka sila ay mahilo sa daan. Sinabi naman ng mga alagad, saan po tayo kukuha ng sapat ng pagkain para sa ganito karaming tao sa ilang ito? Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus sa kanila. Ito po. At mayroon pang ilang maliliit na isda. Pinaupo na Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpapasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos pinaghatiin niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. At nang ipunin ng mga alagad ang tinapay na lumami, nakapuno pa sila ng 7 kain. May 4,000 lalaki ang nakakain, ulpa sa mga babae at mga bata. Nang napauwi na ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka at nagtungo sa lupain ng mga dadan. So dito po natin nakita kung paano ang Panginoon nag-respond doon sa mga tao. Kung mapapansin po natin, yung babae ay hindi Israelita. Siya ay Gentil. At kung mapapansin nyo, may mga sagot si Jesus dito na halos ikakahina ng iyong kalooban. Ikakahina ng kalooban ng babae. Pero mapapansin nyo, yung babae hindi tumigil ng tiyaga, ng tiis, at patuloy na lumapit sa Panginoon para lamang makamtay niya ang kahilingan niya na hinihingi. Tayo kaya, ganun ba ang ating design sa paglapit sa Panginoon? Umabot ba sa sukdulan ng ating puso, ng
ating pag-iisip kung paano lumapit sa Panginoon na mabigyan ng solusyon itong problema na kinaharap natin sa kawasan. So dito po, mag-challenge tayo. So ang tema po ng ating pag-aaralan ngayon, what is the right attitude of a man who is greatly blessed by the Lord? Ano bang attitude? Ano bang attitude natin para ma-bless tayo ng Panginoon? Para sagutin ng Panginoon yung ating kahilingan sa mga oras. Ano ba ang tamang pananaw ng isang taong tunay na pinagpapala ng Diyos? Makita natin pinagsala lahat yung lumapit na yan sa Kanya. Hindi sabi natin may Israelita doon, pero ang iba hindi. Pero hindi tinitan ng Panginoon Jesus ang pagka-inutid nila. At ang sabi pa niya, sinugo lang siya doon sa mga taga-Israel. Pero, bakit nagsaroon ng katugunan? Ngayon, ito po ang challenge sa atin. Ano ba ang pananaw natin? So, una, he is persistent in his faith in the Lord. Nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nagtsatsaga anumang kinakaharap ng problema sa buhay. Dapat ganito po tayo. Dapat nagpapatuloy. Anumang discouragement na narinig natin. Ang minsan nakakarinig tayo sa kapwa natin, sa mga kapwa mananampalataya. Dapat hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dapat ang tuto ng pananampalataya natin sa Diyos. Nagtsatsaga para matugon ang ating kahilingan. So ano ba ang persistent? Persistent, nagpapatuloy, nagtsatsaga, nagtitiis. So he is persistent in his faith in the Lord. Kung mapapansin mo doon dati sa aking nasabi na pinag-aralan natin, sa buhay ni Habakuk, ito po ang ginamit niya. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubat, kahit na maantala ang pamumuno ng ulibo at walang anihin sa mga bukidin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalit pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa. Iyak ang aking mga hakbang na alalayan na ako sa mga kabundukan. Ganun po ba tayo? Ganun po ba ang ating pananalig sa Panginoon? Dapat ganun tayo mga kapatid para magkaroon ng katugunan ang ating kahilingan. Sabi nga sa James 1:6, hindi pabago-bago ang pananampalataya. Ngunit kapag siya ay humingi siya ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan sapagkat ang tapong nag-aalinlangan ay ang alon sa dagat na tinatangay at ipinapadpad ng hangin. Ang taong nag-aalinlangan ay hindi dapat mag-isip na siya ay tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong nagdadalawang isip ay hindi magtatag sa lahat ng kanyang mga lakas. So, tandaan po, ang sinasabi natin dapat nakita niyo itong babaeng nakarinig ng hindi maganda sa salita ng Panginoon, pero mapapansin niyo, hindi siya sumuko, hindi siya kumayaw. So, ngayon, ilang araw na tayo, ganito ba tayo tulad ng isang babae na sa kayang paglapit sa Panginoon para matugunan ang ating mga kahilingan. Kasi ang Panginoon oras na nakita ang puso ng pangkalahatan, makikita natin ibababa niya ang solusyon itong pinakaharap natin problema. So, how? Paano dapat napapatuloy ang pananampalataya natin? Paano yan ipagpapatuloy ng babae na yun? Noong isang taong binibiyayaan lagi ng Panginoon. He has determination to draw her or follow God. So, may determination po siya. So, nagpapatuloy siya sa kanyang pananampalataya. So, ando doon ang determinasyon. Naroon ang determinasyon niya na lumapit sa Diyos kahit na tugunin man siya o hindi ng Diyos. Sa kanyang mga hindi, ito po ang dapat natin gawin. Kung sagutin man siya hindi, okay lang. Basta mahalaga sa atin ay tayo lumalapit sa Kanya. Ando doon ang ating pananampalataya. Nagpapatuloy tayo sa ating paghiling sa Panginoon dahil ito ang inaantay ng Panginoon sa atin,
yung dulan ng ating puso, kaisipan kung paano tayo humiling at sumunod sa ating Panginoon. Sabi sa verse 24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Mantakay mo yan. Kung ito ang pinagsabihan ng ganun, lumalapit ka. Baka umayaw ka na. Tapos nagtampo ka na. Baka galit ka na. Pambira naman si Bahadel. Parang hindi siya Diyos yung ano. Si Jesus Christ na sinabi yun. Pero, ang titingnan natin dito, yung babae na lumalapit, tumigil ba siya? Hindi. Sabi sa verse 25, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ang Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Mantakin mong pananalita yan. Pero, kung tayo mga Kristiyano sa kasalukuyan, baka wala na, hindi mo na makita sa church. Hindi mo na makita sa tampo rin na rin. So, ang babae hindi Hudyo, alam natin yan. Sabi ni Lord, hindi lamang tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso, ang tuwing sa kanyang aso. Pero, itong babae na ito, hindi niya ininda yung mga narinig niya. Siya ay nagpatuloy kasi determinado siya sa kanyang paglapit sa Diyos. Yung konting na natin, ikaw ba? Determinado ka ba sa hinihingi mo sa Diyos? Ay kung ganito ang behavior natin, pagdating doon, nakarinig tayo ng hindi maganda, tapos umaya, ay huwag mo nga asahan na matatanggap mo yung kailangan mo. Pero itong babae, dito natin, hindi ito Israelita. Tingnan natin, hindi ito. Naroon ang determinasyon niya na sundin ang Diyos kahit ano pamang kahirapan ang hinaharap niya sa kasalukuyan. So, kung tayo sa kasalukuyan, sa ating buhay, ano man ang kinakaharap mo, huwag mabawasan yung pananampalataya, pagsunod mo at pagtsatsaga, pagtitiis at pagsunod sa ating Panginoon. Dahil yun ang kailangan. Knowing that God is able to help her, that God is merciful, compassionate, full of grace and mercy, He is all-powerful, proving niya sa kanyang mga narinig at nakita sa kapaligiran. Kasi siya, Kristo, siya ang kusang lumapit. Alam niya balita niya sa Panginoon Jesus kung paano mag-solve ng isang problema sa kinakaharap. At dito po nakita natin, itong babae, kahit anong sabihin ng Panginoon, tuloy pa rin siya. So, paano dapat siya nagpapatulog sa pananampalataya? Ito ang point B natin. He has the passion or strong desire to receive what God has promised. So, andun sa kanyang matinding hangarin. Point B, matinding hangarin na matanggap ang mga pangako ng Diyos. Sa verse 22, yung paglapit niya, sabi doon, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Yun ang linapit ng babae. So, alam ng babae na si Jesus Christ ang nakakapagbigay ng solusyon nito. At kaya hindi siya tumigil hanggat hindi na nakakamta yung kahilingan niya. So, sana ganun po yung mga ugali ng ating kapwa-Kristiyano sa kasalukuyan. Na kahit hindi makita ng iba, ikaw na lang, makita ka ng Panginoon na ganyan ang desire mo sa kahilingan mo. At tutugunin ng Panginoon. So, paano dapat siya nagpapatuloy sa pananampalataya niya sa Diyos? When he has that great faith in the Lord, that He is a God of mercy and full of compassion. Taglay niya ang malaking pananampalataya sa Panginoon na siya ay Diyos na puno ng habag at awa. Kasi kung hindi napansin ng babae na ito na walang awa si Jesus Christ, walang compassion, hindi magpapatuloy. Kaya kahit nagsasalita si Jesus Christ ng gano'n sa kanya, hindi siya tumitigil. Kasi alam niya, pagbibigyan siya ng Panginoon. Sabi nga sa Psalms 34 verse 18, tinutulungan niya mga nagdurusa at binibigo ang walang pag-asa. So sa 86:15 ng Psalms, ngunit kayo, Panginoon, ay Diyos na nagmamalasakit at mahabagin. Wagas ang pag-ibig niyo at hindi madaling magalit. So, pero nakita natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa babae. Pero natanggap niya yung kahilingan niya. So, yun po ang point 1 natin, ang
Point number 1. So, ang point number 2 natin, ano ba ang tamang pananaw ng isang totoong tunay na pinagpapala ng Diyos? Yung una, first, he is persistent. He is faith in the Lord. Ito ang second. He endures suffering that come along his way. So, napagtsatsagaan niya, nananatili siya. Kahit na ano yung nakakaharap ng kahirapan sa buhay niya. Tinitiis niya ang mga kahirapang dumarating sa buhay. Mayroon pa tayong pagtitiis. O baka hindi lang gumana ang cellphone natin, hindi na tayo makapag-tiis. Hindi lang tayo makalabas ng isang linggo. Parang hirap na tayo. Kaya ba natin hindi buksan ang cellphone ng buong maghapon? Baka hindi tayo makatiis. Okay lang kung gagamitin sa katulad dito. Walang problema. So bakit kailangan tiisin niya ang mga kahirapang dumarating sa buhay niya? Para manatili siyang matatag sa oras ng tawala ng pag-asa. To be able to stand firm in times of discouragement. Kung mapapansin niyo doon, kung ikaw kaya nasa katayuan ng babae, baka discouraged siya doon sa narinig sa Panginoon. Pero itong babae ay nanatili siyang matatag sa oras ng pangyayari niyo. Hindi siya umayaw. Sa verse 26, mapapansin po natin. He replied, si Jesus nang sumagot sa babae, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." Di naman turin sa kanya, dog. Sabi niya sa verse 27, "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." So itong sagot ng babae, ayaw talaga tumigil. Kumbaga, nanatili siya doon. Kahit ano pa ang narinig niya. Hindi siya umalis. Talagang andun ang persistence niya sa paghingi ng kanyang kailangan sa Panginoong Diyos. Kasi alam niya na pagbibigyan siya. So, ano ang dapat ng isang mananampalataya para ay bakit kailangan tiisin niya at bakit kailangan tiisin ang mga nararanasan niya sa araw-araw? Point B, to remain in faith and in submission to God. So ito po ang kailangan. Tiisin mo at manatili kang sa Panginoon sa pananampalataya para makapanatili siya sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yun po ang kailangan natin. Laging mapagtiyaga. Kailangan tiisin ang mga nakakaharap nating pagsubok sa buhay. At panatilihin ang ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So, ginagawa ba natin ito pag tayo nakakaharap? So, kailangan natin magtiis sa mga lalo na sa pinakaharap natin sa kasalukuyan. Kailangan natin tiisin. Tayo mo man sa gusto, kailangan magtiis ka talaga. Ang lamang natin dito, nagtitiis tayo. Pero may pananampalataya tayo sa Diyos. At alam natin, nakakatagpuin ng Diyos ang ating kahilingan. So, bakit kailangan tiisin? Upang manatiling matatag ang kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Tiisin mo yan kasi alam mo ang pananampalataya. Alam mo ang Panginoon ay rescue sa iyo to keep His faith and strong upon the promises of God. So verse 27 and 28, "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." The verse 28, then Jesus answered, "Woman, you have a great faith. Your request is granted." And her daughter was healed from the very hour. Mantakin mo yun. Kung hindi siya nanatili, kung hindi siya naging matatag sa mga pagsubok niya, hindi sana niya nakamtan. Ito yung lagi kong sinasabi na doon makikita natin kung tayo ay nananatili at nagiging matatag kung paano kikilos ang Diyos sa buhay natin. Sa mga pagkakataon na hopeless ka na. At dito yung babae nanatili pa rin matatag. Kaya po, itong buhay ng babaeng ito na hindi naman Israelita, kundi siya ay isang hinte,
tayo ay hindi, makakakuha tayo dito ng attitude. Kung paano ang paglapit sa Panginoon, paano maging matatag, paano sasagutin ng Panginoon ang ating kahilingan. So sabi nga sa James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So kung ando doon ang perseverance ng isang tao na nasa under trial ka, ay kung papalain ka pa rin ng Panginoon, kung ang pananampalataya mo na talagang makakalagpas ka sa mga pagsubok na yan, ay alam ng Panginoon sa iyo. So blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. 1 Peter 5:10, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ito ang testing sa atin. Kaya nagdudulot itong COVID na ito ng mga bagay na minsan nakakaligtaan na natin, hindi natin nakikita. Pero internally, nagbibigay ito ng motivation sa atin kung paano tayo manumbalik sa pagtitiwala natin doon sa mga nakatutok ang puso at isipan ng Diyos. So ano ba ang tamang pananaw ng isang taong tunay na pinagtupalan ng Diyos? First, he is persistent in his faith in the Lord. Second, he endures suffering that come along his way. Itong pang-third, he is assured of God's answer to all his prayers. So nakatitiyak siya na tutugunin ni Lord ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Kaya hindi siya dapat magdududa o nag-aalinlangan man lang sa katapatan ng Diyos. Dapat hindi tayo nagdududa. Nagdududa ba tayo sa katapatan ng Diyos? Dapat hindi. Kailangan natin yun. Sabi ng Hebro, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ano ba? Ay, tapat siya. So, hindi nagbabago ang Diyos. God is the same yesterday and forever. Parang yung luto nung nakaraan. God, kumbaga, food is the same yesterday, today, and tomorrow. Pero, ang pagkain natin nung kahapon, hanggang ngayon, hanggang bukas yung pa rin. Pero ano na ba ang pakiramdam natin? Pero sa kapangyarihan ng Diyos, God is the same yesterday, today, and forever. Well, ando doon, kaya magpakatatag tayo. Sabi ng Hebrew 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-aalinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So bakit kailangan natin magtiwala sa katapatan ng Diyos at huwag mag-alinlangan? God rewards those who earnestly seek Him. So verse 28, mapapansin po natin, ang sabi ni Jesus answered, woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed from that very hour. So nakita po natin ang nangyari dito sa babae. Sa katsagaan niya na pagsunod at paghiling sa ating Panginoon Kristo. Nakita natin na dahil ang Diyos natin, si Jesus Christ, ay maawain ang dulo ng habang. Kaya, sinagot pa rin siya. Kahit hindi siya Israelita. So, ginasang timpalaan ng Diyos ang mga humahanap sa Kanya. Kaya, dito nga nasusubo kung talagang hinahanap ba natin siya mula sa puso natin. Or, an ordinary lamang na parang okay lang. Hindi kailangan ang sokdula natin now to reach that peak of our faith and obedience to God. Para alam ng Diyos kasi ang sukat ng puso natin. Hindi tayo makakakamit sa harapan niya. Hindi tayo makakadinay kung sino tayo sa harapan. Ang hinahanap ng Diyos yung peak, yung pinakaruro o pinakataas ng ating pagsamba, pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sabi ng
11:6. 11:6. Hindi maaaring kamandan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Kapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, napakalinaw ng Hebrews 11:6. So, point B, kaya ipagkaloob ng Diyos ang anumang hilingin mo sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Naniniwala po ba tayo dito? Amen. Nothing is impossible with God. Amen. Kung babalik tayo sa teksto natin, nung si Jesus Christ, doon sa 29, nung si Jesus Christ ay umalis, Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on the mountainside and sat down. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. Nakita niyo, gaano pa sakripisyo itong mga tao na sumusunod sa kanya. Tumawid sa ilog, umakyat sa bundok. Kaya doon pa lang, sa nakita ni Jesus Christ, kung mapapansin niyo doon sa 32, ando na ang passion niya. Kaya, pinagaling niya. So tayong may kailangan sa Panginoon. Sila ang may kailangan dito sa Panginoon. Kaya sumunod sila. Kailangan nilang gumaling. So, asan tayo ngayon? May problema tayo. May kinakaharap tayo na struggle sa buhay. Tayo may kailangan sa Panginoon. Hindi lalapit ang Panginoon. Tayo ang lumapit. Katulad ng nangyayari dito sa ating passage na inaaral. Sila ang lumapit. Kasi sila ang may kailangan. Kaso parang, ang sitwasyon niya, parang alam na ng Diyos ang kailangan natin. Kaya, parang hindi tayo, kung hindi tayo gumagawa ng paraan. So dito, sa mga nakita natin na example ng mga nangyari sa kapanahonan noon, sila ang kusang lumapit. Yung babae na hindi, siya ang lumapit kahit nakarinig siya ng masama. Nasalita sa Panginoon Jesus, hindi siya matinan. Itong grupo ng may mga karamdaman, sila ang sumunod doon sa bundok, umakyat, lumapit sa Panginoon para hilingin ang kagalingan. So tayo ngayon, anong dapat natin hilingin? Diba na hindi tayo maapektuhan ng virus ng corona para matigil na itong coronavirus? So yun ang ating bigyan ng pansin. At kailangan ibuhos natin ang atensyon natin sa paglapit sa Panginoon para magkaroon ng katugunan ito. So nothing is impossible with God. Kaya ipagkaloob ng Diyos ang anumang hilingin mo sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Hindi po ba yan? Kung si Sarah nga noong panahon na lagpas na siya sa edad niya, na walang anak, nung nagsalita ang Panginoon, ang anghel, tumawa pa siya. Pero anong sabi niya doon sa Genesis chapter 18:14? Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon. At pagbalik ko'y may anak na siya. Nangyari yun. So parang imposible sa mata ng tao. Pero sa mata ng Diyos, hindi imposible. God is able and willing to help you or me. So yun ang pangatlo lang, point 6. God is able and willing to help you. Verse 28. Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted, and your daughter was healed from the spirit house." Sa verse 31, yung lumapit sa kanya ng mga may karamdaman, the people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. So ito ang kailangan ng Panginoon sa atin. Anumang karamdaman ka mayroon, anuman ang ninanais mo, kahilingan sa Diyos, hindi ka niya pahihiyain. May kakayanan ang Diyos na tulungan ka at handa siyang tulungan ka. Handa tayong tulungan. Kaya, sabi nga sa John 4:13, John chapter 4 verse 13, "And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son." 14, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." So, ano ngayon? Assured ka ba na kahit anong mangyari sa kapaligiran mo, kapaligiran natin, God is faithful and able to protect you. Ito ang challenge sa atin. Sa kapaligiran natin, hindi pa natin alam kung hanggang
At ito tatapos na ating kinakaharap ng crisis. Pero alam ko kaya ng Panginoon patigilin ito. Anytime, kung ito'y kalooban na niya. Sabi nga ni Duterte, oras na lumabas ang vaccine, hindi na kayo mag-aantay, ililip ko na yung lockdown. So, ang Panginoon, oras na makita niya ang mga puso ng bawat isa. Nagtapat, andun ang sukdulan ng pagsunod at pagtsatsaga, pagtitiis sa kanilang mga buhay. Makikita mo, ang Panginoon ay able to kayang patigilin niya immediately itong kinakaharap natin. Kung pinahintulutan man niya ito, ay gusto lang siyang patunayan sa bawat isa. Kaya sabi nga ng Peter, watchful and pray. Kasi ang kalaban natin ay ang diablo na umaatungal at naghahanap ng masakman. Parang katulad dito, ang virus na ito ay naghahanap ng tamaan ng pwedeng niyang sirain na buhay. So kaya maging mainit po tayo. So ano ba ang tamang pananaw ng isang taong tunay na pinagpapala ng Diyos? First, he is persistent in his faith in the Lord. Second, he endures suffering that comes along his way. Third, he is assured of God's answer to all his prayers. Pang-apat, he is kind enough as a recipient of God's blessings. So, nananatili siyang mabait, mababang kalooban, hindi mapagmataas, bilang pinagpapala. So, kung mapapansin mo yung babae na yun, kahit pinagsasabihan siya, hindi siya hindi siya impulsive. Sumasagot siya, pero nasa kababaang kalooban pa rin. Ay alam natin na ang nature ng halipag ng Diyos ay nandun ang kababaan, ang loob sa Kanya. Jesus is the role model of our kindness to others. Sa Philippians 2:6, kahit siya ay Diyos, nagpakababa siya bilang makasalamuhan natin as a man. So, Jesus has compassionate heart. Makita natin sa verse 32. Nung napagaling na niya ang mga tao dito, nakita niya, sabi niya sa verse 32, Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. So ayaw niyang pabayaan ang tao. So ano ang ginawa dito ng Panginoong Jesus? Andun yun ang kahabagan niya. Sa madaling salita, mapapansin natin dito na andun ang pagkakaisa ng yung mga may sakit na pinagaling, ng disciples na doon din. So sabi nga, makikita po natin sa Peter, sabi dito, 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain, passionate, at magpakumbaba, humble. Huwag ninyong gantihan ang masama, huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo dahil sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala sa Diyos. So, nakita po natin dito na kaya kung ipinasok ito dahil nakita natin ang kababaang kalooban ng Panginoon. Despite na ang mga sumusunod sa Kanya ay mga hindi, ang iba doon. Pero nandito na ang compassion niya sa mga tao. At hindi niya hinayaan na umalis kayo na gutom. So sa ngayon, sa mga pangangailangan natin, ayaw ba tayo kayo ay lumalapit, may katapatan, matatag, at ninanais natin na magkaroon ng solusyon. Kung yung mga yun, binigyan niya ng atensyon, renovate niya ang pangangailangan sa oras na yun, talon sa pagkain. Ay, tayo pa kaya sa kasalukuyan? Kaya lang, depende yun sa puso ng pag-sunod natin sa Kanya. The point being, Jesus is our healer. We are not the healer, but we can pray to God for healing. Sa verse 30, napansin natin, pinagaling niya lahat na may karamdaman. At anong sabi ng mga tao nung napagaling niya? And they praise God. So, dito, ang puri ang mga tao sa Panginoon dahil sa pinagaling niya ang mga tao na sumunod may karamdaman. So, binanggit ulit ito, ulitin ko ang 2 Chronicles 7:14. If my people shall humble themselves and pray and turn away from their wicked way, mapapansin po natin. Sabi niya
Panginoong Jesus. Andun doon sa kanyang kababaang loob, pagpapasalamat na sa Ama. Kung mapapansin niyo sa 31, andun doon, nagpasalamat sila sa, sabi ng mga tao dito, and they praised the God of Israel. At doon sa 36 and 37, then he took the 7 loaves and the fish, and when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate and were satisfied afterward. The disciples picked up 7 basketfuls of broken pieces that were left over. So napansin natin, si Jesus Christ hindi nakakalimot sa pagtawag, pagpapasalamat dahil sa Panginoon. So, dapat tayo, you must also be thankful in everything that you receive from the Lord. So, dapat lagi tayo pasalamat. Sabi sa Thessalonians, 1 Thessalonians, chapter 5, verse 16 to 18, rejoice always, pray continually. And verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, ano ba, nasa kapanahon na ba tayo na wala pang klaradong solusyon sa pagpuksa ng COVID-19 ito? So, kung ito man ay kapahintulutan ng Panginoon, sabi mo nga kanina, mayroon lang gustong patunayan ng Panginoon sa atin, lalo na sa ating sumusunod sa pananampalataya. Pero ang masasabi ko na marami din itong ay dululot na mabuti para sa akin. Kaya magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil yung mga pamilya dati na hindi nagkakabanding, karoon ng time para magbanding sa loob ng tahanan, karoon ng family devotion. Dati bihira magkita-kita ang bawat miyembro ng pamilya. Pero dahil sa nangyari nito, lalo pang pinaigting ang kanilang pagkakaisa bilang isang pamilya. At tayo rin, nabibigyan natin ng atensyon, panahon ng Diyos. Dahil, siyempre, wala ka nang magawa ng iba, kundi ang tumuon at mag-focus sa Kanya. Napatunayan natin dito, ang Diyos ay Diyos, kapangyarihan sa lahat, walang magagawa ang tao pag pinahintulutan ng Diyos. So, may nagawa ba ang tao sa kasalukuyan ngayon? Wala. Kaya, pinakita dito na God is God talaga. Hindi natin kailangan yung pagtuunan ng pansin ng mga bagay sa kapaligiran. Okay, kailangan natin yan sa ating daily needs. Pero mas lamang dapat ang pagbibigay natin ng panahon at attention sa Panginoon. Dahil ang kayamanan dito sa lupa ay mayroong hangganan. Subalit ang kayamanan natin sa buhay na walang hangganan ay walang katapusan. Kaya doon po tayo, bigay ng panahon, o hindi ko sinasabi na tigilan na natin yung pag-impok dito sa lupa kasi kailangan din natin yan habang nandito tayo. Subalit, mas lamang dapat ang pagbibigay natin ng panahon, pag-impok natin ang kayamanan sa natin. At dito, ang pinakahuli kong masasabi na test ng ating pananampalataya sa mga kapanahonan nito. Dito nakita, kaya sabi ko nga kanina, mayroong pinapatunayan ng Panginoon sa ating mga buhay. So, sa conclusion po, gusto ko lang masabi na dapat nandoon ang pinakamataas na anyo ng ating pagsunod sa Diyos upang tayo ay lubos na mapagpala niya. Ay ang mga sumusunod na ito po. Una, we must be persistent in our faith in God. Dapat magpapatuloy tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi basta sumusuko despite of discouragement na nakikita natin sa ating kapaligiran. Tulad nung nangyari din sa babae. Pangalawa, we must endure suffering that come along our way. Dapat initis natin ang mga kahirapan na dumarating sa ating buhay at napagtatagumpayan natin anumang pagsubok o kahirapan na dumarating sa atin. Pangatlo, pang-apat, ay nandito po ang pang-apat ay makita. Pang-apat ay doon po yung pang-apat. Sandali lang. Ayan.
mapapansin po natin na we are blessed. Kailangan tayo na tumugon sa lahat na kahilingan. At kailangan natin na sundin lahat ang sinasabi niya. At mapapansin po natin doon, he is persistent in his faith in the Lord. He endures suffering. At pangatlo ay he assured God's answer to all his prayers. And pang-apat, he is kind enough as recipient of God's blessing. Makikita po natin dito na Jesus is compassionate, Jesus is our healer, and Jesus has a thankful heart. So dapat po, ganun din po tayo. Kailangan patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon sa oras ng mga nakikita natin, ng mga pagpapalang pinagkaloob niya sa atin. So dito po ako magtatapos. Napakabuti ng ating Panginoon. At doon po, mapapansin po natin na tunay dapat manatili tayong mabait, pabang kalooban sa mga natatanggap natin pagpapala sa Diyos. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito na tunay ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa ay hindi nagbabago. At kami ang inaantay mo kung gaano kami katatag, katsaga, pagtiis, sa pag-aantay ng iyong kasagutan sa aming mga kaibigan. At patuloy ko pong nihiling sa inyo na protection, guidance mo sa buhay ng bawat isa ay patuloy mong ipagkaloob. At inaangkin namin ang katagumpayan mo sa Pilipinas, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo po ang kanilang pamilya. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. At patuloy mo pong pagpalain ng kanilang buhay. Ang protection mo sa bawat isa. Kaya yun ang kahilingan namin at yung pangangailangan for the great provider. Nakita po namin dito, nandoon nangangailangan itong sa aming paaralan. Nangangailangan sila ng kagalingan, ng may karamdaman sa kanilang kinaramdam ay pinagaling. Yung nangangailangan ng makakain ay kinakain. Sa mga oras na ito, nakikita po namin na sa epekto itong COVID-19, marami po ang nagkakasakit na kailangan gumaling. Marami po rin ang ginugutom na kailangan makakain. At nakita po namin dito na ang solusyon lamang ay walang iba kundi mula sa iyo kasi kaya mo magaling at kaya mo magbigay ng pangangailangan ng mga nangangailangan. Salamat, Lord, to provide